mga kababayan mga sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 3, 2026. Tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may SM City Grand Central Backing Trans po yan. Dito yan sa may Rizal Avenue, Barangay 88, Grace Park, West Caloocan or East Caloocan City. At dadalhin po natin sa may hindi ko gaano mabasa, Avenue, Barangay Grace 55, Grace Park, West Caloocan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo papunta doon yan sa ating pick up area. Nagbabalik po ang Spot Sports oras na 8:43 sa oras na ito, partner, mula Quezon City. Meron ding tinakbuhan naman dyan sa Cebu, sa Central Luzon, sa Region 7. Yung enforcer yun di ba? Pinabundol siya nung intentional na natatakbo at talaga. Kaugnay po ng insidente na yan ay nasa linya ho natin si Attorney Wendell Dinglasan, ang Regional Director po ng LTO Region 7. Magandang gabi po, Attorney Dinglasan, isang kapalag po at Marlene Pagierba. Welcome po sa programa, Attorney. Magandang gabi po, Attorney Pagierba at Marlene. Attorney, kung ikwentuhan niya ho kami, dun sa ating kapamilya at servicio na ngayon na ho napalitan itong insidente dyan ho sa Cebu. Ano ho nangyari? Okay po. Sige po, ito pong SUV na pinapaliho ng isang lalaki, medyo pagkakalam po senior na ito or medyo 50s or late 50s ano po. Pinara po siya ng enforcer ng Cebu City LGU. Numigil naman po yung driver ng SUV. Subalit sa pagkita po natin sa video, pagkatigil po, umarangkada ulit. At ang paliwanag po niya, hindi daw po niya nakita, which is I think it's impossible because tumigil na siya in the first place. So napagka po nataktan, nabalian po ng kamay at ngayon po nakapihit po sa kulungan yung SUV driver. Ilan taon po yung SUV driver? Kanya senior? Either senior or late or siya, I think ano po. Pag si traffic enforcer po, ano po ang kalagayan niya at rating lasan? Kasi po yan pong nagpapagaling sa hospital ng ating enforcer ng LGU. At pero nakakausap naman po natin na mukhang maayos na po yung kalagayan ng tao. At hindi lang naman dahilan ng driver. Bakit po niya ginawa? Tumigil na siya. Tapos tuloy-tuloy niya yung pagmamaneho niya kahit nasa maliit course. Ano na po dahilan niya? Bakit po niya tinuloy yung pagmamaneho? Based po sa investigation po ng mga pulisan natin, ano po, ang sabi niya hindi daw talaga niya nakita. Yun po ang sinabi niya nung interview siya. Subalit makikita po natin sa video na imposible pong mangyari yan kasi tumigil na siya in the first place at kung tinuloy niya ulit. Oo, yan o. Nakita natin sa video. Nasa pa yun talaga mismo. Tapos umarangkada ulit. Paano hindi mo makikita nga naman? Correct po, tama po. At saka napahinto siya, attorney. So after mangyari yung pagkakasirasan, napahinto siya ulit. Tsaka siya nagdahan-dahang umarangkada ulit. So parang... Opo, Correct. Inabol po siya ng mga bystander din natin. Nakatulong din po yung mga bystander. Oo, tsaka attorney, kumakita mo yung video, buti nakapihito yung ating enforcer. Totoo po, medyo may training din po itong enforcer natin, nakaikot po siya eh. Kung hindi sa pulsya nung bigat ng SUV, attorney. Anyway, moving forward po, ano po ang ginawa pong course of action ng LTO dun sa driver? Anong ginawa?
na po ang Land Transportation Office ng Region 7 ng show cause order dito po sa driver ng SUV. Pinagpapaliwanag po namin siya, and actually the hearing will be conducted on Monday 10 a.m. sa Mali. Operations Division ng Region 7. Basta makasingit eh. Kung bakit hindi namin Liliko sa kanan, nandito sa pinakakaliwa. operate yung motor vehicle. Hindi, mali-mali yung posisyon niya po. Kamuti talaga. Reckless driving at failure Ipipilit niya, mali-mali yung posisyon niya. in case of accident. Yes, kasi Kung kakanan siya, dapat nandun siya dito, banda. para sa akin doon, di ba? Hindi siya pwede sa inner. Action speaks louder than words. Tama po, sir, tama po. Kasi kung ikaw nga meron kang nadaan na nasagi man lang ng kaunti, sisilipin mo sa sakyan mo at saka kung sino yung na argabyado mo, di ba, attorney? Titingnan mo. Tama po kayo. May pinapakti siyang pwedeng gawin na depensa dyan. Ano po, hihintayin po namin yung paliwanag niya. Definitely based on our initial findings, mukhang meron pong intention iba. Oo, kasi nakita mo na pinahinto ka, huminto ka, nag-comply ka ron eh. Ang very weird for the viewers ko kahit sa akin. Pag-bigyan ko, marangkada kung kailan nasa harapan ko si Manong Traffic Enforcer. Oo, correct po. Wala naman, attorney na, sorry attorney to cut, wala naman like ginawa si National Traffic Enforcer pa niya mag-trigger kay driver na ikainis niya, kaya sabihin niya, hindi ko natandaan. So wala naman ganun, attorney. Mukhang wala naman po ako paliwanag ko sa video, nakatalikod po yung enforcer natin. Yung after na tumigil, nakatalikod rin siya yung kumarangkado. So most probably wala pong nangyari na communication at that time. Mahaba ang paliwanag ko. Ay, balitaan niyo kami ulit, attorney Dick Lasan, patungkol po sa insidente ito. Maraming salamat po sa inyong oras, attorney Wendell Dick Lasan, ang Regional Director ng LTO Region 7. Salamat, sir. Thank you, attorney. Maraming salamat po. Ayun po si Attorney Wendell Tinglasan, ang RD ng LTO Region 7. Yan. Buti may training si Tatay Traffic. Totoo yan, partner. Kasi partner, actually, yung pag-tingin niya parang gano'n, natamaan na yung daliri niya. Teka, paunahin pala muna ito. Sige, paliwanag ko first. Baka may Baka kayo magalit. kakasabay na. Ang tanong mo doon, Suwet. Do it. Suwet. Ayun na nga. Put more nga the word that kung hindi siya nakapil, hindi siya nakaiwas doon sa SUV na yan, baka isa rin siya sa pinagduluksaan ngayon. Oo. Saka anong paliwanag mo ron, partner? Ikaw ba'y nagmamadali? Huminto ka nga na pinahinto ka. Parang very impossible partner na sasabi attorney kanina na hindi daw nakita. Parang very impossible. Nakita mo, pinatigil ka eh. Hindi naman ganun kataas yung sasakyan, Di ba? partner. Kita mo sa nasa oras ito. Sige nga, partner, kumausap ko yung in-appointment mo kanina. Hindi hinintuan. Correct. Tapos hindi ko sa siya bumaba. Kumbaga, partner, nakita mo man lang ba ang malasakit, di ba? Yun eh. Tsaka, partner, maisingit ko lang kasi may comment si Bantong dun sa pinag-uusapan natin kanina sa Quezon Avenue. Dun sa napundulo na isang lalaki na hindi ko tumatawid sa overpass. Ito naman yung sabihin ko, ano to ha? Pedestrian lane, partner. Tama ito si Bantong ha. Yung ibang driver, hindi talaga humihinto sa pedestrian crossing, partner. Pedestrian na yun ha. Huwag ka nalalayo. Dito lang sa paligid ng ABS-CBN. Dun sa may ELG, may pedestrian po kami dyan. Tsaka ako dun sa mga intersections namin. Ang mga sasakyan ho, para hindi nila ginagawa ang pedestrian. Pedestrian lane. Parang yung pedestrian makatawid pa yung nahihiya. Tayo na raw ang mag-adjust, partner. Oo, tsaka partner kahit hindi naka-stoplight. Pag-stoplight natin kayo, may mga time yan para tapuin yung mga pedestrian. Pero hindi ko talaga parang sa pedestrian lane kasi yung mga sasakyan, sila yung mga pedestrian. Lalo sa ganito mga
Armendariz, Doon sa kabila po. ng acting chief of police ng Las Piñas. Oh, kanan po kayo, tapos U-turn ka. Armendariz. Cheers po, at Martin Pachernos, welcome po sa program. Colonel, ano ho ang nangyari dito? Nagkaroon ng insidente ng saksakan sa pagitan ng mga menor de edad. Ano ang pinagmulan? Ano ang reason? Pala ano na, petrol na. Di ba sarado yan? Nakaraan. Wait lang. Pero alarming ito, may patalim ha. Yung may dental clinic. Oo. Ha? Ah, ito nga, sa harap nitong kotse po. Doon po sa harap po. Doon po sa kabila po. Tapos Diyan Baka yan mahuli sa- po ako dyan. Ha? Baka mahuli na po ako dyan. Hindi, wala naman. Hindi, May wala. signboard dyan eh. Ito po, Oh. yan, dito na lang. Ito na po. Ayun po yung signboard kasi. Pero linawin lang natin, Colonel, ito ay nangyari sa Alapan. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat, God bless. Paalam po muna po, samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.